Aswang. Kwento ng aswang. Noong isang gabi, sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang pamilya na nagtangkang magtago mula sa isang masamang hangin na dumating. Ang hangin ay amoy ng kalakilakipasang kamatayan. Habang ang mga bata ay natutulog, naririnig ng mga magulang ang mga kakaibang ingay mula sa labas. Ang mga paa ng mga halimaw ay dumadapo sa bubong, at ang kanilang mga mata ay kulay pula tulad ng mga uling. Isang matandang babae sa kanilang kapitbahay ang unang napansin na nawawala matapos ang pagdating ng masamang hangin. Tinukso nila ang kanilang mga anak na huwag lumabas ng bahay sa gabi, ngunit ang isang malakas na tibok sa pinto ay nagpahayag ng panganib. Nang mabuksan ang pinto, natagpuan nila ang kanilang kapitbahay, ngunit hindi ito ang inaasahan. Siya'y nagiging isang makapangyarihang aswang, at ang kanyang matay pulat na kapagpapangilabot. Nangyari ang isang madilim na kaganapan, at sa kabila ng kanilang pag-aalab ng mga kandila, hindi nila napigilan ang aswang na pag-atake. Ang mga bata ay nababalot na ng takot, at ang masamang hangin ay bumalot sa buong puok. Hindi na muling narinig ang mga boses ng mga anak na nawawala. Ang mga magulang ay natagpuan lamang na naghihintay sa kanilang mga higaan, na puno ng dugo. Kasama ang aswang, naglaho sila sa gabi, patungo sa dilim ng gabi, sa pag-aasam na makahanap ng kanilang susunod na biktima. Sa malupit na pag-atake ng aswang, ang baryo ay nagtago sa takot at nagkaroon ng magdamagang mga kaharian ng dilim. Hanggang sa ngayon, ang mga alamat ng aswang ay patuloy na nagpapalaganap ng kakatwang galit at pangilabot sa mga taong naniniwala sa mga kasaysayan ng kadiliman sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang pangyayari ng mga pagkawala at hindi mapaliwanag na kamatayan sa baryo. Marami ang nagtangkang hanapin ang mga nawawalang kabataan at kapitbahay, ngunit sila'y hindi na rin nakabalik. Isang gabi, isang matapang na lalaki ang nagpasyang hanapin ang mga nawawala. Dala niya ang isang itim na aso, sinamahan niya ito sa pagsilip-silap sa mga madilim na sulok ng baryo. Ngunit habang siya'y naglalakad sa ilalim ng malamlam na buwan, naramdaman niya ang isang matinding panggigil sa kanyang leeg. Lumingon siya at doon niya nakita ang isang asong aswang na nauukit sa kanyang leeg. Nagwala siya at itinapon ang aso na dala-dala. Nagtakbuhan silang dalawa, ngunit hindi na niya natagpuan ang kanyang aso. Sa pagkalat ng balita tungkol sa kanyang naranasan, mas lalo pang nadagdagan ang takot sa baryo. Ang mga tao ay nagtayo ng mga altar at mga dasalang handog sa mga espiritu para sa kanilang kaligtasan. Mula noon, patuloy ang vigilance ng mga tao laban sa mga aswang. Nagtayo sila ng mga natural na depensa at mga ritual na pangontra. Subalit, ang takot at misteryo ng mga aswang ay nananatili, at ang gabi ay patuloy na nagdadala ng kakatwang mga bangungot sa kanilang mga puso. Kahit sa mga modernong panahon, ang mga kwento tungkol sa aswang ay patuloy na nagpapalaganap, nagpapaalala sa mga tao na dapat silang mag-ingat sa mga hindi kilalang nilalang sa kanilang paligid. Nang lumipas ang ilang buwan, napagtanto ng mga natirang tao sa baryo na ang mga aswang ay patuloy sa kanilang mga pag-atake. Isang gabing malakas ang ulan, isang grupo ng matapang na kabataan ang nagpasyang magtayo ng mga pampatay aswang. Dala-dala nila ang mga sibat at bolo, nagsagawa sila ng malupit na plano. Pumunta sila sa lugar kung saan kadalasang naririnig ang mga huni ng mga aswang, at doon, sila'y naghintay. Ngunit habang sila'y nag-aabang, ang ulan ay biglang tumila at ang paligid ay nagmistulang na puno ng kakaibang katahimikan. Bigla na lamang lumutang sa harap nila ang isang aswang, nakahiga sa ere na parang isang malaking pating. Walang takot na binaril ng grupo ang aswang gamit ang kanilang mga sibat at bolo, ngunit sa kanilang pag-aalab ng galit, napagtanto nilang ang aswang ay may kakayahang magmorph, at ito'y napalitan ng isang inosenteng tao. Nang ma-realize ni